That's good. Good song. Alam niyo ngayon ay Independence Day? Man, you got to be excited for the Independence Day. Alam niyo, kung hindi niyo alam kung ano ibig sabihin pa yung Independence Day, yan po'y sakripisyo ng mga nauna po sa atin. Yan po'y sakripisyo ng mga ninuno natin. Yan po'y sakripisyo ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Kinalimutan nila or sila po'y napunta sa front line para sa pamilya, para sa bayan. Hindi po nila inisip ang para sa kanila. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ito'y hindi dapat natin kalimutan, mga kapatid. At ngayon, para sa kaalaman ng lahat, ay nais kong sabihin sa inyo na may mga taong patuloy na nakikipaglaban para sa atin. At tayo'y dapat ay magkaisa sa pakikipaglaban sa mga mananakop. No, mananakop, ibig sabihin, hindi mo talaga sila taga rito eh. At ginagamit lamang nila ang kanilang pananalapi para maangkin nila ang bayan natin. Pero dapat ang totoong Pilipino ay hindi po papayag dito. Ay nagpapasalamat, gusto ko lamang pong basahin itong isa sa mga, I think this is part of, ito po ay bahagi ng interview ni Brother Roy. No? Pero gusto kong basahin po ito. Sabi po rito, ito po yung nasa balita na actually nasa ABS-CBN News na po ito, ni Joyce Balancio at Pia Gutierrez. Our flag will remain flying in all our sovereign territory. Philippine Navy vows on Independence Day. The Philippine Navy on Independence Day assured the public that it would uphold the country's sovereign rights over the West Philippine Sea, and that the country's flag will remain flying in all our sovereign territory. I don't know about you, but sa akin, ibang talab nito, mga kapatid. You should be a true Filipino. Hindi madaling sakupin tayo ng iba. Baka hindi nyo naiisip na napakapangit na ang nasa highway nagta-traffic ay mga Chinese. Buisit na yan. Yeah, it's not a joke. I'm telling you. It's not a joke. Hindi nyo lang alam yan. You're members of the Philippine Navy. Your Philippine Navy and your AFP in some isolated outpost. Maaring sa kabundukan, maaring sa mga isla, maaring sa BRP Sierra Madre, at tinitiyak nila na iyong ating bandila ay manatiling nakatayo at lumilipad sa gisag ng ating kalayaan, sapagkat ang ating mga ninuno ay nagbuwes ng dugo at iyong iba sa kanila ay buhay para matamasa natin ang kalayaan ngayong araw. Yan po ay tinig ni Brother Roy Vincent Trinidad, ang spokesman ng Philippine Navy. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ako nagpapasalamat na si Brother Roy spokesman, pero nagpapasalamat ako na si Brother Roy ay tumatayo para sa buong Pilipinas. Baka hindi nyo alam po yan. Yeah. At nasa likod si Brother Roy. Brother Roy, pakitayo. Ano nyo nga ng camera para makita sa... Amen. Amen. Hindi po ba nakakatuwa, mga kapatid? Not because he is a member of our church, but here's the thing. Ang tumatayo at nagpapalakas ng loob ng mga Pilipino ngayon ay nanggagaling sa Christian Bible Baptist Church. Christian Soldiers Impact. The whole country, the Philippines, will know the impact of the Christian soldier. Yan ang kailangan natin. Kaya patuloy niyo panalangin si Brother Roy
At patuloy tayong magkasama-sama mga kapatid. It's not a joke. If you're reading news, listening to the news, hindi po hindi po biro na itong pinasok ng mga singkit na to. Hindi ko bibiro mga kapatid. Grabe na. Kalahin nyo, may mga nare-raid ngayon, yung mga nare-raid na pogo, yung mga nahuhuli mga kapatid, nakakakita sila ng mga uniforme ng People's Liberation Army. Imagine that. So, talagang they're ready to attack. Binabasa ko yung Trojan, how do you say that? Trojan horse. Yeah. Yung tactics nila kung paano sila mag-invade ng country, ginagawa na nila sa Pilipinas. Ginagawa na nila. So, mabuti na lang talaga. Mapakabait ng Diyos sa Pilipinas. Maybe because ito yung bunga ng pakikipag-close tie natin sa Israel. Ang Pilipinas, mga kapatid, ay isa sa mga nagkanlong ng mga Israeli, what do you call that? Refugees. Yeah. Kaya binibless tayo ng Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Sino man ang mag-bless sa anak ng Diyos, Israel, ay ibibless din ng Panginoon. Sino man mag-curse Israel, ay ki-curse din ng Panginoon. So, thank God for this country. Amen. Do you love this country? Man, I'm telling you, you need to pray. Di madali po ito. All right, we have a special number here. Pastor Dexter will sing for us before the preaching of the Word of God. At nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa. Kaligtasa'y lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pagkakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus.
siya ay si Jesus. Sa habang panahon. Bumabalik na yung kapangyarihan ni Abdul Araro. Yeah. Kahapon, kalaro ko ng basketball yan eh. Yeah. Bay, siyang gumawa ng maraming score, at saka pinakamaraming kahiyan. You know, and yeah, that's good. I'm telling you, he can run now. He can run. Yeah. So, yung madalas na pag-aaway nila ni Joy na pakinabangan. All right. I hope you're ready for the preaching of the Word of God. Amen. Shall we all stand, please, and Brother Gomer will come and preach for us. Amen. All right. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Are you happy this evening? Amen. Okay, tuloy-tuloy na po tayo at basahin po natin yung Book of Revelation chapter 3. Revelation chapter 3, beginning verse number 1 to verse number 6. Kung kayo po ay nandiyan na, say loud amen. Okay, babasahin ko po, sundan niyo lang po sa inyong mga Biblia. Now, verse number 1, and unto the angel of the church in Sardis, write, these things saith he, that he hath the 7 spirits of God, and the seven stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, art dead. Number 2, be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Number 3, remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Verse number 4, thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Verse number 5, he that overcometh the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Last verse, he that had an ear, let him hear, and the Spirit saith unto the churches. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, O Diyos, maraming pong salamat sa gabi po na ito na tinipon niyo po kami. Salamat, Panginoon, sa aming pong mga nasaksihan. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay mag-aaral po na yung salita. At ako po naniniwala, Panginoon, ito po ang pag-asa ng bawat isa po sa amin. At ito rin, Panginoon, ang pag-asa ng aming pong bansa. Salamat, O Diyos, ng salita niyo po ay aming Panginoong gabay sa aming pong buhay bilang isang Kristiyano. Kaya, O Diyos, kayo po ang muna sa aming Panginoon, sa aming kalagitnaan, Banal na Espiritu, kayong kumilos at mangusap sa aming mga puso. Gamitin niyo po ako ngayong gabi. Ako po sa aking sarili, Panginoon, ay wala po akong kakayanan. Umaasa po ako sa inyo na maging pagpapala sa inyo pong mga anak. Patawad po sa pagkulang pagkakasala. Pinupuri ko po kayo at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Amen. I hope na tayo po ay masaya na tayo po ay nasa bahay sambahan. Amen. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pong mahal na pastor at isang napakalaking pribileyo po ito sa akin na ako po ay magsalita dito po sa kanyang pulpito. And salamat sa Panginoon dahil makita ko lang po talaga yung mga pastors, lalo kita ang ating pastor na nag-stand sa katotohanan ay malaking encouragement na po sa aking buhay. Dahil sa aking mga naririnig at nakikita mga kapatid sa mga social media ng mga pastors. And thank God dahil meron tayong pastor na tumatayo sa katotohanan.
Salamat, mga kapatid, na mayroong mga Kristiyanong tumatayo sa katotohanan. Amen? And hopefully, mga kapatid, no, sa ating nakikita sa panahon natin, it's time para tayo po ay magseryoso sa ating buhay Kristiyano. Okay? Hindi po madali, mga kapatid, no? But it's time para tayo po ay mamuhay bilang isang totoong Kristiyano. Not in words, mga kapatid. That's why, mga kapatid, in the book of Revelation chapter 3, okay, the church of Sardis, mga kapatid, ay hindi po nagsimula sa mali. Nagsimula po sa tama. Nakarinig sila ng tama at nakakita sila ng tama. Amen? So that's why, mga kapatid, kung titinan niyo po ang Bible sa creation ng Diyos, lahat po ay magaganda. At pagdating po doon sa tao na nilikha ng Panginoon si Adam at Eve, bago nilagay ng Panginoon doon sa Garden of Eden, iminulat ng Diyos ang kanilang mata sa maganda. Amen. Iminulat, mga kapatid. Tandaan, mga kapatid, ang Diyos, inilalagay lagi tayo sa magandang kalagayan. But, mga kapatid, naging problema po nila nung dumating po si Satan doon sa Garden of Eden. Kaya, mga kapatid, sa buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, na tayo po ay inalis ng Diyos sa kadiliman at inilagay tayo sa kaliwanagan. So therefore, mga kapatid, this church, mga kapatid, ay napakahalaga sa buhay po natin. Amen? Amen? Ang simbahan, mga kapatid, kaya mga kapatid, as far as the observation, mga kapatid, kung walang simbahan na tumatayo sa katotohanan, nasaan po tayo? Amen? Meron kaya tayo, mga kapatid, na lugar na mapupuntahan na totoo yung ating pagtawag sa Diyos? Meron kaya tayo makikita, mga kapatid, na taong nagsasalita ng totoo sa kanyang puso? Meron kaya tayong makikita, mga kapatid, na mga tao na totoo na may concern sa kapwa natin? Wala, mga kapatid, kung walang totoong simbahan na tayo mapupuntahan. That's why, mga kapatid, no, nakita ko po, also, aking pong personal observation, mga kapatid, no, ang church ay lugar na lagi po natin naririnig sa ating mahal na pastor, na ang simbahan ay hindi lugar na palipasan ng oras, hindi lugar na para tayo maglaro dito. Ito'y lugar para makita natin ang katotohanan sa buhay po natin. Amen? That's why, mga kapatid, no, ang simbahan ito, ipinapahayag ang salita ng Diyos na katotohanan upang mamulat ang ating buhay, ang ating sariling pagkatao, mga kapatid, sa totoong Diyos. Amen? That's why, mga kapatid, mahalaga ang church. Pero, mga kapatid, si Satan lagi ay nag-aabang. Mga kapatid, ang Diyos ay nag-open lagi sa buhay natin para makita natin yung oportunidad sa buhay natin na tayo ay pwedeng maglingkod sa totoong Diyos. Amen? Ang sabi po ng Biblia, tinan niyo po, remember therefore how thou hast received and heard. So, meron tayong nakita at meron tayong narinig. Kaya, mga kapatid, now, nire-reveal ng Diyos sa simbahan, mga kapatid, yung katotohanan. Amen? So, mga kapatid, yung vision na ibinigay ng Diyos sa atin through His Word, mga kapatid, ay nakita natin. Kaya, mga kapatid, tayo ay masaya na pumupunta sa church. Amen? Hindi dahil gusto nating magbihis ng bago, hindi dahil, mga kapatid, gusto nating sumakay sa bagong car na makikita ng ating ka-churchmate. Kundi, mga kapatid, meron tayong mahalaga na purpose kung bakit tayo pumupunta sa church. Dahil meron tayong maririnig na salita ng Diyos na ma-open ang ating vision para sa gawain ng Panginoon. Amen? Ang kapatid, biyaya ng Diyos na may pag naririnig tayong salita ng Diyos, nakikita natin kung anong gagawin natin bilang isang Kristiyano. Amen? So, here's Satan, mga kapatid, na unti-unting binubulag o pinapatay yung ating vision. Okay, nakita ko po, mga kapatid, 3 bagay itong nakita ko at na-obserbahan ko. Na-obserbahan ko po nung namatay yung tatay ko. Una pong nawawala sa kanya yung paningin. Kasi ako po ay nagbantay sa kanya. Hindi na po ginaganyan ko yung mata, hindi po kumukurap eh. So sa buhay Kristiyano, mga kapatid, dito sa Church of Sardis, alam kung bakit
ito ay tinawag ng Diyos sa patay dahil hindi na nila nakita ang totoong Kristyanismo sa loob ng simbahan. Amen? Nakabihis, nakanekta yung mga kapatid, pero hindi na sila namumuhay sa katotohanan. Mga kapatid, nakakalungkot sa buhay natin na mangyari sa buhay natin, mga kapatid, na tayo nakabihis sa maganda, pero hindi tayo namumuhay sa katotohanan. Amen? That's why, mga kapatid, ino-open ang simbahan. Kaya mga kapatid, nire-reveal dito na simbahan sa umagitan ng salita ng Diyos na mahalaga ang soul winning, mga kapatid. Pero ang tanong ko, mga kapatid, nakabihis tayo ng ganito. Pagtanggap natin sa narinig natin sa salita ng Diyos na mahalaga ang soul winning, mga kapatid, nakita ba natin ang halaga ng soul winning? Kaya nung bagong Kristiyano tayo, mga kapatid, lagi tayo excited na pumunta ng church. Bakit? Naririnig natin, nakikita natin, mga kapatid, na mahalaga ang soul winning, mahalaga, mga kapatid. Sound. Alam niyo, mga kapatid, sa buhay, personally, in my experience, mga kapatid, nung una akong sumama sa soul winning, hindi ko nagustuhan. Bakit? Ang expected ko, mga kapatid, na kapag sumama ako sa soul winning at kumatok ng bahay, tatanggapin ka agad ako. Makikinig ka agad sa akin. Siyempre, mga kapatid, galing tayo sa tambayan eh. Sabi niya, ganito palang gawain ng Diyos. Pero mga kapatid, pag uwi ko doon, hindi po ako nagmukmuk, kundi ako po'y nanalangin sa Diyos. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung ganito po ang gawain ninyo, hindi ko po ito kayang gawin kung wala kayong pag-ibig na ibibigay sa akin sa tao. Hindi ko kayang gawin personally. Kaya mga kapatid, sa church, hindi naman sa ating sarili. Meron ba tayong mga kapatid kakayanan? Meron ba tayong idea sa soul winning? Wala naman. Pero dahilan sa church na tinuro, dinevelop yung ating mga kapatid, isipan, dinevelop yung ating paningin, mga kapatid, na ang bawat kaluluwa ng tao ay mahalaga sa Diyos, doon tayo nagkaroon ng desire, maghayag ng salita ng Diyos, kahit mga kapatid, mga tao ay ayaw tumanggap sa Panginoon. That's why, mga kapatid, ang simbahan ay mahalaga sa buhay natin. Kaya mga kapatid, kapag namatay na yung ating vision, mga kapatid, namatay na yung paningin natin, hindi na natin nakikita yung halaga, mga kapatid, ng soul winning, pupunta na lang tayo sa church, mga kapatid, nawala ng kasiyahan. Bakit, mga kapatid? Yung soul winning ang pinakamasaya sa buhay ng Kristiyano eh. Subukan niyo, mga kapatid, na hindi ka nagsoul winning. Kung meron ka magandang espiritu. Kaya mga kapatid, madali tayong ma-offend. Amen? Madali tayong, mga kapatid, masaktan. Madali tayong mag-back out, mga kapatid. Dahil mga kapatid, yun ang nawala sa buhay. Hindi biglaan yan, unti-unti. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, inilusig sa inyo, na si tatay ay namatay, unti-unting nawawala yung kanyang paningin. Kaya mga kapatid, my question is, nakikita pa ba natin yung programa ng Diyos para sa atin? Sa magitan ng simbahang ito? Ito po'y lugar para i-reveal sa atin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung gusto natin. Kasi kung yung gusto natin, mga kapatid, hindi ka nadadalhin ng Diyos dito. Hindi na tayo bibigyan ng pastor. Bakit? Yung gusto din lang naman natin eh. Amen? Yung gusto din lang naman natin. May kanya-kanya tayong gusto sa buhay, mga kapatid. Amen? That's why, mga kapatid, dito sa simbahan, nagkakaroon tayo ng isang kaisipan dahil meron tayong isang Diyos, meron tayo, mga kapatid, ng isang katuruan mula sa Biblia, meron tayo, mga kapatid, isang bautismo at merong espiritu. So that's why, mga kapatid, iisang galaw ng simbahan. Amen? So yung vision natin, nawawala. Kaya mga kapatid, minsan, hindi mo na mabatay si brother and si sister. Tahimik tayo. Bakit? Nakita mo, maaaring pinagpala siya at ikaw hindi pinagpala.
Amen? So yung vision, mga kapatid, ang salita ng Diyos ang nagbubukas sa atin, mga kapatid, dahil ang salita ng Diyos ang merong daladalang katotohanan sa buhay natin. Amen? That's why, mga kapatid, pahalagahan natin ang simbahan. Pahalagahan natin, mga kapatid, na meron tayong totoong simbahan. Amen? Saan pa tayo maghahanap ng totoong simbahan? Minsan, mga kapatid, naghahanap tayo ng parang mas makikita tayo at mas makikilala tayo sa lugar na simbahan. Amen? So, that's yung, mga kapatid, ito ang nangyari doon sa Church of Sardis. Mga kapatid, kung nakita na natin itong buhay na ito, bakit hindi natin mas lalong palaguin at mas lalong, mga kapatid, pag-igtingin sa buhay natin upang maging blessing tayo sa ating bansa? Maging blessing tayo sa ating pamilya. Tingnan niyo, kapatid, nung tayo, namulat yung ating kaisipan, mga kapatid, namulat yung ating mga mata, excited tayo na dala-dala natin yung ating mga kamag-anak sa church. Amen? Excited tayo na magdala tayo ng mga bisita sa simbahan. Excited tayo, mga kapatid, na tayo ay mangaral ng salita ng Diyos. Pero nasaan na ulit, habang tumatagal, hindi na natin nakikita yun. Kaya tinan niyo, mga kapatid, sa book of Genesis, kung ano pong ginawa ni Satan. Ang sabi ng Biblia, chapter 3, alam naman natin, mga kapatid, sa Satan, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, because God had said, ye shall not eat of tree of the garden. Down there, verse number 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Verse 5, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes what? Shall be open. Saan inopen tayo ni Satanas? Sa Diyos o sa sanlibutan? Kapag, mga kapatid, inopen tayo ng Diyos, hindi, mga kapatid, ikasisira ng buhay natin. Pag inupin ng Diyos ang ating mga kapatid, no, hindi, mga kapatid, ma-open ang ating mga mata sa mga bagay ng sanlibutan. Pero, mga kapatid, kapag nakinig tayo kay Satan, tanda natin, i-open yung ating vision niyan sa Kanya. Kaya minsan, mga kapatid, nung na-open tayo, nagsusuot na tayo ng necktie, nagsusuot na tayo ng ganito, mga kapatid. Pero pansinin niyo, mga kapatid, nung ating inilagay yung ating vision, mga kapatid, pinahintulutan natin sa Satan na pakinggan sa buhay natin, na open yung ating mga mata muli sa sanlibutan. Kaya minsan, makikita mo, magsisimba tayo, wala na yung necktie. Amen? Anong next? Naka-short sleeve na. What is next? Nakamaong na. Bakit? Pinahintulutan mo, inopen na nga ng Diyos tayo. Binuksan na nga ng Diyos yung ating vision, mga kapatid. And then, magsisimba na yung mga babae. Paiksi na yung kanilang mga palda. Amen? Kaya, mga kapatid, mahirap mawala ng paningin. Amen? Tayo po ay may miyembro na bulag sa ating simbahan sa Katanawan, Quezon. O yan po, si Brother Dennis. Pakitayo nga si Brother Dennis diyan. Yan, nakasalamin. Alam niyo, kapatid, bulag siya. Pero siya nakakapagsalita kung gaano kaganda ng simbahan. So it means, mga kapatid, no, ang tao, mga kapatid, na may Diyos, maliwanag sa kanya ang buhay na merong Diyos. Maliwanag sa kanya na mahalaga ang simbahan para sa mga tao. Kaya, mga kapatid, kahit bulag yan, mga kapatid, ang ginagawa niyan, may cellphone siya, yung ginawang may salita. Tinatawagan niya, kaya, mga kapatid, nakapagsalita ako sa office ng Vice Mayor. Dahil siya nakikipag-contact. Pastor, ito, may oportunidad. Sa mga kapitan, siya. Alam niyo, mga kapatid, ibig sabihin, sabi ko nga po kung yung bulag ay merong vision
para sa mga lost souls. Bakit tayo mga mulat walang vision sa mga lost souls? Amen? Last Sunday, bisita namin yung barangay captain namin sa aming barangay. Sabi ko sa kanya, Kap, ito lang ang pag-asa ng ating barangay. Maybe nakita mo yung church building natin, hindi gaano maganda. Ba't ang kailangan ng barangay natin ay salita ng Diyos? Kaya sabi ko sa kanya, mag-usap tayo. Ilagay natin sa barangay ang salita ng Diyos. 70 years old po, Pastor, yung barangay captain namin. Kaya sabi niya lagi sa kanya, Pastor, no, open ako sa Diyos. Kaya yan ang po ang kailangan. Kaya mga kapatid, nakakaya sa isang bulag na may tungkod. Pero mga kapatid, nakikita niya ang Diyos. Naisama ko na po dito yan eh. Doon sa church po namin, dati inaakay namin yan. Papunta doon sa CR. Pero ngayon mga kapatid, hindi na. Kabisado niya na. Inoobserbahan ko po eh, tinitinan ko. So, ibig sabihin, ang taong may Diyos guided. Amen? Tingnan niyo kapatid, nasaan tayo ngayon? Kaya alam niyo kapatid, napakahalaga na ma-open muli. Amen? Huwag tayong maging passive sa maganda natin nakita. Amen? Pambira nakita. Nakita na natin yung kagandahan na ito, mga kapatid. Bakit nagiging passive? Lumiliit yung paningin natin dito. Amen? So mahalaga po, huwag nating pahintulutan si Satanas na i-close yan. Amen? Kaya tinanong mga kapatid, kapag i-close ni Satan ang ating vision sa gawain ng Diyos, gagawa na tayo ng listahan para isulat natin ang rason para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Amen? Tandaan niyo mga kapatid, sabi ni Apostle Pablo, si Satan ay maraming devices. Marami siyang pamamaraan kung paano mga kapatid bulagin ang mga Kristiyano. Amen? Unang-una, gadget. Amen? Naubusan tayo ng oras sa pagsusulwining dahil sa gadget. Alam niyo po, grabing worst na ngayon sa aming probinsya. Ako po yung nagtuturo sa National High School. Pagdating ng third period, kasi hindi naman lahat natuturuan ko, hindi na kaya makinig ng estudyante. Hindi mo pwedeng sipahin yun. Tutulog talaga siya. Sabi ko sa kanya, kung yung teacher mo, tinutulugan mo, wag ako. Siya may sweldo, wala ako sweldo. Seryoso ako dito. Bakit mga kapatid? So, sa mga teachers mga kapatid, no, wala nang concern yan eh, kasi ang hanap niya lang kumita. Pero mga kapatid, by the grace of God, hindi na yun wala naman akong sweldo doon. Hindi man ako pinapastor, panggasolina. Wala eh. Pero by the grace of God, mga kapatid, yung mga estudyante, tinuturuan natin ng libre. Nakakalungkot pati po ang school ngayon. Mukhang squatter. Oo, mga kapatid. Kaya ako nag-initiate ako ng sarili ko. Sabi ko, okay, ikaw, masiga ka dito. Ikaw ang magpapatupad ng kalinisan dito. Kaya pag pasok ko dito, kahit hindi ako ang papasok dito, dapat makita ito ng teacher na malinis. Basta pinipili ko yung mga siga. Bakit? Ipasiga-siga siya doon. Hindi gawin niya na tama. Bakit mga kapatid? Yun ang kailangan ng ating bansa. Amen? Salamat my church. Mga kapatid, dito na-develop yung aking kaisipan na yan. Dito ko nakita yan sa simbahan natin. Amen? Ay, mga kapatid, kung walang pastor tayo, mga kapatid, kaya ano yung mga kapatid, minsan,
hindi natin na-appreciate yun. Amen? Kaya mga kapatid, minsan ay naghihiwa-hiwalay tayo mga kapatid na parang wala lang nangyari. Kaya salamat mga kapatid, may pastor na nagtitrain sa atin at ipinapakita sa atin ang vision ng Diyos through His Word. Amen? Because of the Word of God, our eyes were open to the truth. Amen? The next one. Because the Word of God, He opened our ears so that we can listen to His words. So tingnan niyo kapatid, sino ang nagbukas ng ating tainga para makinig? Diyos at salita ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, naalala nyo, nung may kumatok sa bahay ninyo? Amen? Ipinahayag ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Nalaman natin ang katotohanan. Amen? Na hindi magtiis hanggang wakas maliligtas. Kundi by the grace of God, mga kapatid, sa magitan ng Panginoon Jesucristo na nabayubay doon sa cross para sa ating kaligtasan, mga kapatid, nagkamit tayo ng totoong kaligtasan. Hindi tayo, mga kapatid, confused na tayo, ano kaya pupunta ako sa langit? Kasi hindi ako nakagagawa ng mabuti. Mga kapatid, kung totoo sa puso natin, tayo po ay pupunta ng langit. Amen? Maliwanag mga kapatid na itinuturo ng Biblia ang katotohanan mga kapatid. Ngayon narinig natin ang katotohanan mga kapatid sa buhay natin. Maliwanag na ang ating tainga ay nakakapakinig ng totoong salita ng Diyos. Amen? Salamat mga kapatid. May mga armed forces mga kapatid na tumatayo sa ating bansa para sabihin ang katotohanan. Salamat mga kapatid, may pastor mga kapatid na tumatayo mga kapatid para sabihin sa mga tao, hindi nahihiya na sabihin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, may counterpart sa Satan dyan. Amen? Bibigyan mga kapatid ang iyong tainga ng ibang pakinig. Punta po kayo doon ulit sa Genesis. Amen? Anong sinabi ng Panginoon kay Eve? Kapag kinain nyo yung bunga ng punong kahoyero, sigurado kayong mamamatay. But sinabi ni Satan sa kanya, lest you not die. Lest you die. Kaya mga kapatid, kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ang buhay ng Kristiyano dahil meron tayong inilalagay sa tainga natin na hindi natin masyadong naririnig ang truth. Amen? Kaya tinan niyo kapatid, ewan ko lang kung naranasan niyo kapatid, meron akong sinisiran na young people. Mga kapatid, nung sinisiran ko, inilagay yung headset. Maririnig mo kaya yung sasabihin ko sa'yo? Sinabi ko mga kapatid sa parents na, ngayon pa lang, papagapangin ka na ng anak mo. Bakit? Hindi sila marunong makinig ng totoo. Ganon din sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid. Kaya sabi ko, tatay ko, konting naglulus na rin yung kanyang pandinig. Hindi dahil siya bingi, kundi namamatay ang pandinig ng tao. Ganon din ang church. Pag tayo, mga kapatid, ay nagkaroon ng bingi, hindi naman tayo bingi. Nagbingi-bingihan tayo, mga kapatid, sa katotohanan, mga kapatid, doon tayo pupunta sa kamatayan. Amen? Nasabi po ni Apostle Paul sa 2 Timothy. Okay, bilisan ko lang po. Chapter 4. For the time will come when they shall not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having what? Itching ears. So, ibig sabihin mga kapatid, delikado. Delikadong dumating sa punto ng buhay natin mga kapatid na magkaroon tayo ng itching ears para mga kapatid, lampas lang, narinig mo, okay.
Soul winning tayo, okay. Sabi ng mga area leaders, soul winning tayo, meeting sa grupo. Pagdating doon sa tagpuan, nasa si ganito, nasa si ganito. Ay, may gagawin daw po, busy po. Sabi ko nga sa inyo, kapatid, gumagawa na ng listahan ng rason kapag hindi mo na nakita na mahalaga ang soul winning. Amen? Humahaba na yung listahan. Kaya mga kapatid, pag nagsusundo ka, humahaba na yung listahan. Bakit? Nabubulag na tayo na sanlibutan. Pinaintulutan na natin si Satan, mga kapatid, na bulagin tayo ng makamundong mga bagay. Amen? Mahirap, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, pag yung matatanda, mambira, sasampigahin ka talaga pag nagbingi-bingihan ka eh. Hindi naman pwede sa Kristyano yun. Bahala na ang Diyos doon. Pero mga kapatid, huwag nating pahintulutan sa buhay natin na maging bingi-bingihan tayong Kristyano. Mamalayan natin mga kapatid, nagsisisi na lang. Ito mga kapatid. Alam nyo, minsan ganito po ang pangyayari lagi talaga sa buhay ng tao. Eh. Nagiging mahalaga ang buhay ng tao kapag magtatapos na. Sabi ng kapatid ko, Tay, ano pong gusto nyo? Sabi ko sa kanya nung malakas pa, tinanong mo na yan. Ay kahit masarap ang ihain mo yan, hindi naman ako makain eh. Sinong kakain yan? Alam niyo mga kapatid, bakit pinapahintulutan natin na makikinig tayo kung mahina na ating pandinig? Bakit mga kapatid, susunod tayo mga kapatid kung hindi naman na natin kaya? Samantalang ngayong panahon mga kapatid na sinasabi ng Biblia na tayo ay panahon na magseryoso sa buhay Kristiyano, panahon para tayo magtrabaho. Salamat mga kapatid, ang paso natin ay hindi tumitigil para tayo bigyan mga kapatid ng vision at maririnig natin mga kapatid sa ating mga tainga na ang gawain ng Diyos ay napakahalaga. Amen? Meron ba, may mga service ba tayo mga kapatid na hindi natin naririnig yan? Every time na may service. Amen? Pero nasa nating pandinig. Hindi naman po lahat. Maybe may gumagawa. Kaya salamat mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo kapatid, sa aking prinsipyo, pag maliit ang trabaho ko, maliit ang kain ko. Amen? Natutunan ko sa pastor ko. Kumain ka ayon sa iyong trinabaho. Amen? Bakit? Nakakaya sa Diyos eh. Pinagpapala ka ng Diyos. Pero hindi ka naman nagtatrabaho ng matapat sa Diyos. Kaya maganda yung takal-takal. Sasabihin niya, okay, pila doon sa kainan. Sir, marami akong trinabaho. Ito. Ito yung pagkain mo. Pag kunti, okay. Sige, kaunting ulam, kaunting kanin. Sabi ko, kapatid, nakakahiya sa Diyos eh. Amen? Mahirap mo. Alam niyo, kapatid, kapag nakikita mo na mahalaga, hindi mo palalampasin eh. Amen? Hindi mo papalampasin pag mahalaga sa'yo. Kaya mga kapatid, kung mahalaga yung salita ng Diyos, hindi ka absent ng church service. Kung meron mga kapatid, mahalaga yung pinagmimitingan ng grupo by areas, hindi ka absent. Bakit? Mahalaga eh. Hindi mo papalampasin na marinig ang sinasabi ng inyong mga leaders, ang sinasabi ng inyong mga pastors. Kaya mga young people na nandito mga kapatid, ang palad ninyo, meron kayong tatay, meron kayong nanay na nasa gawain ng Diyos at naririnig sa inyo, mga tatay at mga nanay, anak, mahalin mo ang Diyos. Pero sa amin mga kapatid, may sinisigawan, nakasakay ako sa L3, nanundo ako. Sumisigaw yung mga tatanda. Bumaba ka na dyan! Ako ang bumaba. Ginuman sila, pinuntahan ko. Bakit po? Ang apo ko ay bagsak sa school yan at pinapatawag nga yung magulang niya.
Sabi ko, bakit yung church bang may gawa? Wala pang isang buwan yung apo nyo dito sa simbahan. Sabi ko, ako po'y nandito para tulungan ko po kayo. Talaga siguro na marami-rami na yata yung inom eh. Oo, alam namin yan. Pero dapat isang oras lang sa Panginoon. Sabi ko po sa kanila, ano kaya po kung bigyan lang kayo ng isang oras ng Diyos? Amen? Eh, masakit pakinggan mga kapatid. Kaya kung hindi ka bababa mga kapatid, dapat marinig sa iyo ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid. Narinig natin ang katotohanan. Amen. At nag-i-enjoy tayo sa katotohanan. Amen. Hindi pagkukunwari yung ating kasiyahan. Mga kapatid, simula nung narinig ko yung salita ng Diyos na katotohanan, mga kapatid, hindi ko maipaliwanag ang kasiyahan ko na meron akong totoong narinig na kaligtasan mula sa Diyos. Sa barkada, puro pagkukunwari. Tama ba? Sa barkada. Pag wala ka ng pera, hindi na makakabili ng kasiyahan. Alak. So pagkukunwari lang. Pero mga kapatid, nung tayo nakapakinig ng salita ng Diyos, ng katotohanan, yung kasiyahan natin, kahit tayo mag-isa, masaya pa rin. Amen? So pinapatayan ng dyablo yung pandinig natin sa Diyos. Amen? Kaya tinan niyo, kapatid, nalulungkot tayo na itong mga taong ito na tinitingnan natin nung panahon na magagaling, mag-soul winning, grabe yung kanilang, pero ngayon nasaan? Ite-text ka na, i-chat ka. No, na ang Diyos naman ay nagsoul winning din naman kami. Eh, bakit mo pa ako i-chat? Nagsoul winning pala kayo. Eh, di mag-soul winning na lang kayo kung totoo. Amen? So, alam niyo, kapatid, yung katotohanan, masarap ang hawakan. Amen? Amen? So, kaya mga kapatid, huwag nating pahintulutan na pakinggan ang devices na Satan. Amen? Huwag natin, mga kapatid, tinan nyo, yung mga Kristiyano, mga kapatid, na hindi na masaya sa pakikinig ng salita ng Diyos, pagpunta ng simbahan, ang hahanapin niya yan, salita ng Diyos. Hindi. Yung nangyayari sa loob ng simbahan. Ay, si ganito, ay, si ganito. Ha? Lalo na pag may kilala kayong mahilig marites. So, yun ang hahanapin niya na. Ay, alam mo si ganito. So, kayo mga kapatid, sumisira yan ang pandinig natin doon sa salita ng Diyos. Tingnan niyo kapatid, nung bago tayong Kristiyano, ang gusto natin lagi sa umpukan na makinig ng chismis o makinig tayo ng salita ng Diyos. Naalala ko, nung nag-uumpukan kami ni Sir Jow Dian, napag-usapan namin yung tithes. Ay, ganito yung ginagawa ko. Abay, sinubukan ko. Ganun palang ginagawa niya. Pagdating sa pagbibigay sa Panginoon. So, ibig sabihin, natuto sa umpukan. Dahil salita ng Diyos ang usapin. Amen? Lumayo kayong mga kapatid na ang usapin, mga kapatid, ay kinakasira ng kapatiran. Amen? Lumayo kayo doon. Wala kayong makukuha doon, mga kapatid, kundi sisirain ng iyong pandin. Kaya pagdating mo sa church, ay nandun pala yung taong yun ay. E di, anong o-obserbahan mo sa kanya? Positive o negative? Ay, di ba yung negative? Tanong mo, bibless ka na nasa church ka? Hindi. Kahit anong ganda ng preaching, hindi ka mabibless. Amen? Kasi mga kapatid, bago pa lang talaga umalis ng bahay, iset mo na, sabi ni Pastor, mindset. Bakit? Pupunta ka ng church eh. Panginoon, kailangan ko ang salita mo. Bigyan mo ako ng maliwanag na pandinig sa iyong salita.
ito na kapatid, ang Church of Sardis, may naririnig ba silang salita ng Diyos? Yes! Pero naging passive sila sa narinig nila. The last, ang salita ng Diyos ay nag-uupi ng puso ng bawat isa po sa atin. The Word of God can open our heart. Tingnan niyo kapatid, sa book of Jeremiah chapter 17. Sa ibo ng Bible. Verse number 9. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? God. The Word of God. I, the Lord, search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Kaya mga kapatid, hindi natin kayang dayain. Amen. Allah, sinabi ng advance ng Diyos, ang puso natin ay mangdaraya. Kaya mga kapatid, kung hindi tayo makikinig ng salita ng Diyos, hanggang ngayon tayo dinadaya ng ating puso. Amen. Pagkukunwari lang ang ating buhay Kristiyano. Sabi po ng ating pastor, no, hindi naman tayo perfecto, pero hindi tayo hipokrito. Amen. Ipakita natin yung totoong puso natin. Amen. Hindi mga kapatid, compliance. Ay, mahirap maging compliance sa mga kapatid sa mission eh. By the grace of God. Hindi po, mahirap po maging compliance. Honestly, mga kapatid. Now, pag mababa yung result ng church, late ako. Siguro alam ni Pas, late ako mag-report. Bakit? Nahihiya ako sa Diyos. Amay, ganun din. Sabi ko, nasaan? Okay, bawi. Yun lagi mga kapatid. Ang nasa isipan ko hindi dahil sa pastor ko kung bakit ako nag-work. Dahilan sa Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng pag-ibig sa gawain ng Diyos. Binigyan ako ng pag-ibig ng Diyos sa kaluluwa. Therefore, kinakailangan kong i-work out. Amen? Pero mga kapatid, ang diablo ay may naglalagay din ng ibang puso diyan. Ang mamahalin mo na yung iyong sarili. Pag di napansin ng pastor, konting angat. Tama? Nangyayari ba yun sa buhay natin? Pag hindi tayo napansin ng pastor, konting angat. Hindi naman po pastor ang tumawag, Diyos. Amen? Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa atin sa church, mga kapatid. Hindi na natin kinakailangan, mga kapatid, pagsabihan na mahalin mo ang Diyos. Kundi sinasabi sa atin ng Diyos. Amen? Kaya alam niyo, kapatid, sabi po ng Deuteronomy, familiar verses naman po ito. Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5. Okay? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Sa pasimula ng buhay Kristiyano natin, ipinakilala ang totoong Diyos. And sabi namin, thou shalt love the Lord thy God with all. Kalahati ba ng puso natin? Buong puso natin, mahalin natin ang Diyos. Amen? Buong puso natin, mahalin ang Diyos. That's why, mga kapatid, makikita yan, mga kapatid, sa buhay natin kung totoo nating mahal ang Diyos sa pamamagitan ng ating vision para sa Diyos at ang ating pagsunod sa salita ng Diyos. Makikita yan sa buhay natin kung ano ang nasa puso natin. Madali kayo sabihin, mahal ko ang Diyos. Pero nasaan sa buhay natin? Amen? Mahal kita, Brad. Pero pag nagkamali sa iyo, ayaw mo na sa Kanya. Nasaan ang pag-ibig ng Diyos doon?
Kaya mga kapatid, huwag nating idepende ang puso natin sa sanlibutan ito. Idepende natin ang puso natin sa Diyos. Kaya the last breath ng tatay ko, wala na. Patay na. Pero by the grace of God, sabi ko sa tatay ko, tay, kung totoo ang Diyos sa puso mo, magkikita tayo sa langit. So, every night na ako nagbabantay sa kanya, lagi ko sinasabi sa kanya, tay, totoo ba ang Diyos sa buhay mo? Kasi nakikita ko yung hirap niya. Siyempre, tumanda siya sa bisyo, di, sabi ko, nakita ko ito yung pag-aani niyo. Kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, magpapahinga na ako. So every night, no, tumutuloy yung luha ko, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ganito kahalaga yung buhay namin na dapat namin pahalagaan habang kami malakas pa. Amen? Huwag nating abusuhin ang ating sarili sa walang kwentang bagay. Amen? Huwag natin, mga kapatid, abusuhin. Mas maganda, mga kapatid, ang Diyos ang makinabang diyan. And I do believe, mga kapatid, wala kang panghinayangan, maging nakakakita sa'yo. Papasalamatan ang iyong buhay. Nalala ko si Ate Margie, okay. Dahil tumira po ako sa kanila nung ako ay nasuspende. Sabi ko, mga kapatid, grabe yung kanyang sakripisyo at pagmamahal sa Diyos. Kaya hindi ko makalimutan yung kanyang faithfulness sa Panginoon. Kaya alam mo, mga kapatid, masaya na magtapos yung buhay natin na bawat nakakita sa ating tao ay merong ipinapahayag na gusto ko yung buhay nito. Nagtapos na masaya sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, yung puso natin, sabi ng Bible, guard your heart. Ingatan natin ang puso natin na huwag pasukin ni Satanas. Huwag patayin ni Satanas, mga kapatid. Amen? Alam mo, kapatid, tingnan nyo. Pag narinig mo na ang maraming rason sa isang Kristiyano, patay na ang puso niya sa Diyos. Amen? Ay, kung mga kapatid, si Brother Dennis, kung titingnan mo, mga kapatid, maraming rason na bulag, pero nagsusukuin na Amen? Mga kapatid, minessage ko lang, yung pamarana sa winning, memorize niya yun. Every day, mga kapatid, sumasama sa soul winning. Every day, nalalabas kami. Yan, yung leader ni Brother Rowell. Si Brother Rowell. Kaya minsan, mga kapatid, naaawa ako sa kanya Kasi, mga kapatid, bulag. Kung titinan mo, walang magagawa. Pero, mga kapatid, may nagagawa. Ilalagay mo sa Brother Dennis, ipapakilala mo sa isang tao. Kaya tayo pa kaya, mga kapatid, ang lakas-lakas natin, kita natin yung dadaanan natin, kita natin yung pintuan ng bahay ng ating kapitbahay, kita, mga kapatid, natin yung mga taong lumalakad sa harapan natin, pero nagiging passive tayo. Kaya, mga kapatid, mahirap sabihan na patay na yung Kristiyano na yun. Diyos ang nagsasabi nun, hindi naman po kami. Diyos ang nakakaalam sa atin at nakakakilala sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, may church. Amen? Salamat, may pastor. Salamat, may Word of God. Kung wala po ito, saan tayo? Sino makikipaglaban sa katotohanan? Amen? Kaya wag natin pahintulutan na patayin ni Satanas ang ating vision, ang ating ears, at ang ating puso. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong salita. Salamat, Panginoon, na meron kaming namulatan na simbahan na nagbukas
ng aming vision, Panginoon, ng aming ears, at ng aming puso, Panginoon, para mahalin kayo, paglingkuran kayo, Panginoon. God, we praise you. We love you so much. Thank you po sa aming pastor. In Jesus' name I pray. Amen. Let's come to the throne of God. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Brother Gomer. Salamat na ang inyong salita ay lagi pong umaapekto sa amin pong mata, sa aming tainga, higit sa lahat sa aming puso na umaapekto po sa lahat. Salamat sa pag-touch niyo po sa puso ng bawat isa. Tunay po na kailangan po namin ng mensahe na katulad po nito upang ma-remind po kami sa mga bagay na nakalimutan na po namin o na taken for granted po namin, na ito po ang siyang nagbigay ng pagbabago ng aming buhay sa pasimula. Naway lagi niyo pong ipaalala sa amin ang una naming pagtanggap kung paano po namin tinanggap ang inyong salita. And we need to go back to it upang patuloy po na ang aming Christian life ay lumago po, Panginoon. Kapag apektado na po ang aming paningin, ang aming pananaw, ang aming pandinig, apektado po ang aming puso, apektado na po ang aming paglago. Kaya po, Panginoon, nililihin ko na patuloy niyo pong kausapin ng bawat isa, na patuloy po kami ma-remind, Panginoon, kung gaano na po kami kalago sa pamagitan ng aming pakikinig, Panginoon. Kapag hindi na po namin, binabaliwala na po namin ang aming naririnig, Panginoon, yan po ay malaking ebidensya na kami po ay malayo na sa inyo. Salamat, Panginoon, na kung ang tinig ninyo ay madali po namin papakinggan, that will determine our distance from you. Thank you. We praise you for what we have heard tonight. Praise you for the message tonight. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats, please. Well, I hope that's clear. Amen. Did you get something tonight?